Napakalaki ng nagniningning na chandelier sa loob ng Grand Ballroom sa Tagaytay. Ang bawat sulok ay pinalalamutian ng mga mamahaling puting rosas, sumisimbolo sa isang perpektong pagsasamaraw sana ng dalawang pamilya. Pero para kay Maristela Mari Alonzo, ang kinang na iyon ay parang salamin na pilit nagtatago sa basag na katotohanan. Nakatayo siya sa gilid ng entablado, suot ang simpleng damit na pinili niya. Para sa araw na ito, isang araw na sinabi sa kanya ng kanyang sariment ina na magiging simula ng bagong buhay. Anak, huwag mo nang alalahanin ang nakaraan. Ngayon, sa harap ng mga taong ito, pipirma ka lang at magiging maayos na ang lahat para sa pamilya natin. Ang marahang bulong ni Rosalinda ang kanyang ina habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Mari. Ang mga mata nito ay nagniningning sa wad na pagmamahal, ang parehong mga mata na ilang taon siyang ginamit bilang gatasan ng pera sa ilalim ng ngalan ng pagiging mabuting anak at utang na loob. Napakabilis ng naging ikot ng tadhana. Ilang minuto ang nakararaan, hawak pa ni Mary ang kopya ng desisyon ng korte na nagpapatunay na ang lupa sa Batangas para sa itatayong community center ay para sa mga mahihirap at hindi para ibenta sa Arrieta Life Care Group. Ngunit sa isang iglap habang lumalapit siya upang iabot ang dokumento sa mga opisyal ng barangay, biglang binago ni Leandro ang kanyang makasariling ex-husband na nakikipagsabwatan ngayon sa kanya ang salaysay sa mikropono. Mga kaibigan, huwag po kayong maniwala sa babaeng ito. Boses ni Leandro, ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng kasinungalingan at mapagpanggap na kapaitan. Si Maristela ay nag-uwi ng peking dokumento para angkinin ang lupang ipinagkaloob ng matanda para sa pamilya namin. Ginagamit niya ang propesyon niya bilang punong nurse para manlinlang, parang binuhusan ng malamig na yelo ang buong katawan ni Mari. Nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ang sarili niyang laway. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang mahigpit na kinakapit ang gilid ng mesa. Ang mga bulong ng mga taong dumalo ang matatalim na tingin ng mga kamag-anak at ang mapanghusgang mga matang nakaturo sa kanya ay sumasaksak sa kanyang dibdib ng paulit-ulit. Diyos ko po, bakit ganito iniyalay ko ang buong kabataan ko para sa kanila? Ibinigay ko ang bawat sahod ko bilang nurse para lang masabing karapat-dapat ako maging anak, maging asawa. Bakit ako pa ang pinarurusahan ng ganito? Ang sakit ay hindi na umiiyak sa labas. Ito ay gumuguho sa loob, tahimik, mabigat at lumalaman sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayoy umiiling-iling pa sa harap ng mga tao. Umaakting na parang isang api at sugatang magulang. Ipinagbili niya ako ng walang pag-aalinlangan. Nagsimulang magdilim ang paningin ni Mari habang pilit siyang pinapalibutan ng mga tao. Ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat na bumibiyak sa kanyang katinuan. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit si Leandro may ngiting tagumpay sa labi habang iniabot sa kanya ang isang itim na pen at ang kontrata ng pagpapalit-ari. Pirmahan mo na, Mari. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Wala kang laban dito. Ikaw ang masisira. Bulong ni Leandro nang may halong pagbabanta. Ang hangin sa silid ay parang nawala. Ang bawat segundo ay kasing bigat ng 1 taon ng pagdurusa. Marigising na. Kailangan mong lumaban. Huwag kang iiyak sa harap nila. Huwag kang bibigay. At noon din, habang ang mga bulong ng mga kapitbahay at ang matapobreng tingin ng pamilya ay sabay-sabay na sumasampal sa kanyang mukha, isang malamig, makapangyarihang boses ang pumuto sa ingay ng buong bulwagan. Huwag kayong mag-abala. Ang sinumang mangahas na pilitin ng asawa ko sa harap ng batas ay magbabayad sa harap ng hukuman. Lumingon ang lahat.
Sa gitna ng pinto ng ballroom, nakatayo si Rafael Arrieta. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Ngunit ang mga mata ay nakatutok ng diretso kay Mari na parang isang mandaragit na handang sumagip sa kanyang nasisirang premyo. Bago pa makapagsalita ang sinuman, bago pa makaporma ang gulat sa mukha ni Leandro at ng kanyang ina, kinuha ni Mari ang itim na pen mula sa nanginginig na kamay ni Leandro. Sa halip na pumirma sa kontrata ng pag-aari, mabilis at marahas niyang ibinagsak ang pluma sa sahig na marmol lumika. Ito ng matinis na ingay na bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Tumitig siya kay Leandro, kay Rosalinda at huli kay Rafael nang may matigas ng naningas na panlilisik. Hindi na siya ang nurse na tahimik na umiiyak sa sulok. Hindi ko ibinebenta ang danggal ko. At hindi ko ibibigay sa inyo ang hustisya ng mga taong pinagsamantalahan ninyo. Mariing wika ni Mari sa gitna ng katahimikan bago tumalikod at marahas na hinawi ang kurtina palabas ng entablado. Habang ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng babala na ang totoong digmaan ay ngayon pa lamang magsisimula. Mabilis na huminto ang mga yabag ni Mari palabas ng grand ballroom. Ngunit ang hagupit ng mga pangyayari sa loob ay patuloy na sumasampal sa kanyang mukha kahit pa naroroon na siya sa labas kung saan bumubuhos ang malakas na ulan sa Tagaytay. Ang lamig ng hangin ay pilit na kumakapit sa kanyang balat. Ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kanyang dibdib, isang uri ng panginginig na dulot ng labis na pagkabigo at galit na matagal niyang kinulong. Sumakay siya sa kanyang lumang kotse at doon sa loob ng tahimik at madilim na sasakyan, bumigay ang mga matang kanina papinipigil ang lumuha. Walang hikbi, walang ingay. Tanging ang pag-agos lamang ng mga luha na humahalo sa basang mukha habang mahigpit niyang kinakapit ang manibela. Ang mga salitang binitawan ng kanyang sariling ina na si Rosalinda ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, parang mga bubog na pilit na bumaon sa kanyang lalamunan. Anak ka lang, utang mo sa akin ang buhay mo. Kung wala ako, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Isang mapait na ngiti ang sumlip sa mga labi ni Mari. Ilang taon niyang binayaran ng utang na loob na yon. Ilang taon niyang isinakripisyo ang kanyang sariling kaligayahan, ang mga pangarap ng kanyang anak at maging ang kanyang sariling danggal bilang isang nurse para lamang mapunan ang walang katapusang luho at bisyo ng pamilya sa ilalim ng balabal ng kabanalan at tradisyon. Ngunit ang kapalit pala ng kanyang katapatan ay isang kutsilyo na nakatusok ng malalim sa kanyang likod. Handang ibenta ang lupa sa Batangas sa mga taong walang pakialam sa komunidad. Nang tumila ng kaunti, ang ulan pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa lupang pinaglalaban sa Batangas. Pagdating niya roon, madilim at tahimik ang paligid maliban sa maliit na ilaw mula sa sari-sari store ni Nena malapit sa bakuran. Pagpasok niya sa tindahan, nabungaran agad niya ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan na may hawak na radyo habang nag-aalalang naghihintay. Pagkakita kay Mari nabasa ang buhok at namumula ang mga mata, agad ibinaba ni Nena ang kanyang hawak. Mari Diyos ko, anong nangyari sa Tagaytay? Kumalat na ang balita rito sa barangay, pinag-uusapan ka na naman ng mga kapitbahay. Buungad ni Nena, bakas ang takot at pag-aalala sa boses. Bago pa makasagot si Mari, narinig nila ang yabag ng mga paa papalapit mula sa labas. Si Rosalinda, kasama ang ilang kamag-anak, ay dumating sakay ng isang mamahaling SUV na pag-aari ng Arrieta Life Care Group. Agad pumasok ang matanda sa tindahan, ang mukha ay punong-puno ng galit at pagbabanta. Wala kang hiya, Maristela. Sigaw agad ni Rosalinda, hindi alintana ang presensya ni Nena. Pinahiya mo ako sa harap ng mga taong lipunan dahil sa katigasan ng ulo mo,
Muntik nang mawala ang milyon-milyong pisong pondo na ibinigay sa atin. Anong klaseng anak ka ba, ha? Iniluwal kitang may danggal, pero lumaki kang walang utang na loob. Ang mga salitang iyon ay parang latigo na humagupit sa katawan ni Mary. Ngunit sa halip na yumuko at umiyak tulad ng dati, dahan-dahang tumayo si Mary. Ang kanyang katawan ay hindi na nanginginig sa takot. Ito ay nanginginig sa labis na pot. Tinitigan niya ang kanyang ina ng may matalim at malamig na tingin na nagpatigil kay Rosalinda sa pagsasalita. Utang na loob. Mahina ngunit mariing wika ni Mary. Ang boses ay sapat para marinig sa loob ng maliit na tindahan. Ilang beses ko pang babayaran ang buhay na ibinigay mo, inay. Binigay ko ang sweldo ko. Ibinigay ko ang oras ko. Ibinigay ko ang buong pagkatao ko para sa inyo. Pero ano ang isinukli ninyo? Ipinagbili ninyo ang lupa para sa mga mahihirap, kapalit ng pera ng mga magnanakaw. Hayop ka, galit na sigaw ni Rosalinda habang ibinabagsak sa ibabaw ng mesa ang isang bungkos ng mga papel, ang mga peking resibo at dokumentong nagpapatunay na umano'y ng urakot si Mary sa pondo ng health center. Kung hindi ka pipirma sa desisyon ng korte bukas, sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakatapak sa anumang ospital sa bansang ito kakasuhan. Kita ng pagnanakaw. Humarap si Rosalinda at padabog na lumabas ng tindahan iniwan ang mga peking dokumento at ang matulis na tingin ng mga kapitbahay na sumilip mula sa labas. Naiwang nakatayo si Marie habang nakatitig sa mga papel na iyon. Ang bawat pahina ay isang patunay ng kaswapangan ng kanyang sariling pamilya. Kinuha niya ang mga ito at sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Batangas, habang ang mga mata ni Nena ay puno ng luha para sa kanya. Naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pagiging sunod-sunuran ay tuluyan ng napigtas. Ang malamig na simoy ng hangin sa gilid ng lawa ng Taal ay parang sumasalamin sa kawalan ng katiyakan sa paligid, ngunit sa loob ng isang liblib na kapihan na natatakpan ng manipis na ulap, ang atmosfera ay mas mabigat pa sa nagbabantang ulan. Sa isang sulok na mesa, malayo sa mga mata ng publiko, nakaupo si Mary habang nakatitig sa kanyang tasa ng mainit na kape. Ang usok mula rito ay dahan-dahang napapawi sa hangin, katulad ng mga natitirang ilusyon niya tungkol sa kanyang pamilya. Isang lalaki ang umupo sa tapat niya nang walang pasabi. Suot ni Rafael ang isang simpleng itim na jacket, ngunit ang tindig at ang malamig na awtoridad sa kanyang mga mata ay hindi maikakailang nagmula sa mundo ng mga may kapangyarihan. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito, Nurse Mary. Bungad ni Rafael ang boses ay mababa sapat para marinig lamang nila dalawa sa gitna ng tahimik na paligid. Ang mga taong kinalaban mo ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lupa sa Batangas at hanggat hindi ka nila nadudurog ng lubusan. Itinaas ni Mary ang kanyang paningin. Walang bakas ng takot o utang na loob sa kanyang mga mata, tanging ang malamig na pagtatanong lamang ang nandoon. Hindi na siya ang babaeng sumisigaw o umiiyak sa Tagaytay. Ang sakit ay nahalinhan ng isang matigas na determinasyon. At sa tingin mo ba ay, hindi ko alam na may sarili ka ring interes dito, Mr. Arrieta. Mariing wika ni Mary, ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ginagamit mo ako para pabagsakin ang sarili mong ama at ang Arrieta Life Care Group, habang ako naman ay ginagamit ka para protektahan ang sentro ng mga mahihirap. Isang transaksyon lang ito. Huwag nating tawaging alyansa. Isang bahagyang ngiti ang sumilip sa mga labi ni Rafael. Isang ngiti na may halong paghanga. Itinulak niya sa ibabaw ng mesa ang isang brown envelope. Nang buksan ito ni Mary at iladlad ang mga laman, na patigil siya. Ang mga dokumento sa loob ay naglalaman ng mga bank transfer records mula sa offshore accounts, mga pirma ni Leandro.
at ang opisyal na kasunduan sa pagitan ng Arrieta Group at ng kanyang ina para sa illegal na paglilipat ng titulo ng lupa. Ang mga evidensyang ito ay hindi lang magpatunay na inagawan ka, sabi ni Rafael habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Mari. Ito rin ang maglalantad sa buong korupsyon ng kumpanya ng ama ko. Pero kailangan ko ang tulong mo para maipasok ito sa tamang otoridad nang hindi nahaharangan ng impluensya nila. Habang sinusuri ni Mari ang mga papeles ang kanyang mga daliri, ay napadpad sa isang lumang litrato na nahulog mula sa pinakailalim ng sobre. Isa itong larawan, nakuha 20 taon na ang nakararaan, isang matandang lalaki, nakamukhang-kamukha ni Don Esteban Arrieta, nakatayo sa tabi ng isang maliit na klinika sa probinsya na pag-aari niyon ng kanyang ama. Sa likod na litrato may nakasulat na pangalan gamit ang makinilya ang simula ng utang na hindi kailanman mababayaran. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Mari. Ang litratong ito ay hindi lamang basta dokumento ng negosyo. Meron itong personal na koneksyon sa nakaraan ng kanyang pamilya at sa trahedya ng kanyang ama. Bago pa man siya makapagsalita, napansin niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Rafael. Ang karaniwang malamig at mayabang na mukha nito ay bahagyang kumibot ang mga mata, ay lumayo sa kanya, nakatitig sa kawalan ng madilim na lawa. Ang anyo ng mukha ni Rafael sa sandaling yon ay nagdala ng isang tanong na mas mabigat kaysa sa lahat ng ebidensya sa mesa. Isang lihim na mas malalim kaysa sa simpleng alitan sa lupa at pera. Ang ingay ng mga trumpeta at ang masayang tugtuging panrehiyon ay umalingaw-ngaw sa buong plaza ng barangay sa Batangas. Araw ng pista ngayon, at ang paligid ay puno ng makukulay na banderitas na nakasabit sa mga post ng kuryente. Samantalang, ang mga tao ay nagsisiksikan sa mga kainan at tindahan. Ngunit sa likod ng masayang pagdiriwang na ito ang hangin ay puno ng tensyon at malisyosong bulong-bulungan. Nakaabang ang mga mata ng mga kapitbahay at usisero sa bawat galaw ni Mari habang naglalakad siya patungo sa simbahan. Ang mga salita ay lumilipad sa ere tulad ng mga munting bubuyog, mga salitang nagsasabing siya ay isang magnanakaw, isang babaeng nagbenta ng lupa ng sariling pamilya, at isang nurse na nawala na ng danggal. Ang kanyang pangalan na dati ay iginagalang dahil sa kanyang paglilingkod sa mga masyakit, ay nayo'y dinitdita ng putik ng kanyang sariling ina. Pagpasok niya sa bulwagan ng simbahan para sa misa ng pista ang mga tao sa mga upuan ay sabay-sabay na lumingon. Ang mga matang dati ay humihingi ng tulong medikal sa kanya ay ngayoy puno ng pagduda at pandidiri. Si Rosalinda na nakaupo sa unahan kasama ang ilang opisyal ng barangay na binayaran ng Arrieta Group ay nag-iwas ng tingin habang nagkukunwaring nagdarasal, hawak ang rosaryo. Tiyan na nga ba napupunta ang pera ng mga mahihirap? Ang narinig ni Mari na bulong ng isang babae sa kabilang hilera sapat para marinig niya ng malinaw. Akala mo kung sino ang mabait, mangungurakot din pala sa sariling pamilya. Naramdaman ni Marie ang pag-init ng kanyang mukha, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding galit na bumabara sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang tuwid, ang paglakad ang kanyang mga mata ay nakatuon sa altar. Hindi siya yumuko. Hinding-hindi na siya yuyuko sa harap ng mga taong humuhusga nang walang alam sa totoo. Ngunit bago pa makapagsimula ang homilya ng pare, bumukas ng may lakas ang malaking pintuan ng simbahan. Ang ingay ng mga nag-uusap ay biglang napalitan ng katahimikan nang pumasok si Rafael Arrieta, suot ang pormal na kasuotan, kasama ang dalawang lalaking nakasyut na halatang mga abogado mula sa Maynila. Hindi siya nag-aksa, yan ang panahon.
Dumiretso siya sa hilera kung saan nakaupo si Mari at tumayo sa tabi nito, pinatitibay ang kanyang presensya sa gitna ng mapanghusgang kongregasyon. Ang mga bulong-bulungan ay lalo pang lumakas. Ang mga kamera ng mga mamamahag na sadyang ipinatawag doon ay sabay-sabay na kumislap kinukunan ang bawat anggulo ng hindi inaasahang eksena. Anong ginagawa ng lalaking ito rito? Ang nanginginig na tanong ni Rosalinda habang napatayo sa kanyang upuan ang mukha ay namumutla sa galit at takot nang makita si Rafael. Nililigawan ba niya ang anak kong walang hiya para tuluyan kaming angkinin? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip hinawakan niya ang siko ni Mari at sabay silang lumabas ng simbahan habang ang mga tao ay nakatingin ng may halong gulat at pagkamangha. Paglabas nila sa bakura ng simbahan kung saan sinalubong sila ng malamig na hangin ng hapon, biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ni Mari. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito sa harap ng nag-aabang na media, ang boses ng isang batang umiiyak mula sa kabilang linya ang sumalubong sa kanya. Nurse Marie, tulungan ninyo po kami. Pinasok po nila ang sentro. Kinuha nila ang mga gamit. Ang nanginginig na boses ng batang bantay sa munting klinika sa nayon. Napahinto si Marie. Ang kanyang hininga ay biglang pumutok. Ang target na pala ng mga kalaban ay hindi na lamang ang mga dokumento sa korte o ang lupa sa Batangas. Sinimula na nilang sirain ang mismong pinag-aariang sentro ng kalusugan kung saan nakatago ang mga huling bakas ng katotohanan. Ang hininga ni Marie ay sunod-sunod na pumipintig sa kanyang dibdib habang lula ng sasakyan patungo sa munting health center sa nayon. Ang mga ilaw ng sasakyan ay pilit na pumupunit sa dilim ng kalsada sa Batangas, ngunit mas madilim ang pakiramdam sa kanyang isipan. Pagdating nila sa tapat ng sentro, ang dating tahimik at mapayapang gusali ay magulo na ang mga salamin, sa bintana ay basag ang mga gamot at kagamitang medikal, ay nakakalat sa sahig at ang maliit na kulay rosas na bag ng kanyang anak na si Sofia ay nakalapag sa putik sa labas ng pintuan. Bumaba si Mari nang may nanginginig na mga paa. Agad niyang tinawag ang pangalan ng anak, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding takot na hindi kailanman naramdaman ng isang nurse na sanay humarap sa kamatayan sa emergency room. Sofia! Sofia, nasaan ka? Sigaw ni Mari. Ang bawat hakbang ay mabigat habang pinupulot ang putik-putik na bag ng anak. Mula sa likod ng gusali, lumabas ang isang maliit na bata, kasama ang isang nag-aalalang kapitbahay. Nang makita si Mari, umiyak itong tumakbo at yumakap ng mahigpit sa kanyang baywang. Ay! May mga lalaking pumasok! Hinanap nila yung lumang kahon sa ilalim ng mesa. Natakot po ako. Niyakap ni Mari nang mahigpit ang anak. Ibinaon ang mukha nito sa kanyang balikat habang pinipigilan ang sariling mga luha. Ang galit sa loob niya ay hindi na lamang simpleng pot. Ito ay naging isang malamig at matalas na desisyon. Hindi na lamang ito usapin ng lupa o ng pera. Nilapastangan nila ang tahanan at ang kaligtasan ng kanyang anak. Habang pinapatahan ni Mari ang bata at ipinagkatiwala ito kay Nena, nakakarating lang din sakay ng isa pang tricycle, lumapit si Rafael. Bit-bit ng isang tauhan nito ang isang maliit na USB drive na nakuha mula sa loob ng sirang mesa ng klinika, ang mismong digital backup ng mga record na pinag-aagawan. Inutusan nila ang mga tauhan nila rito para sirain ang natitirang ebidensya, Marie. Seryosong wika ni Rafael habang iniabot ang USB kay Marie. Alam nilang malapit na nating makuha ang buong katotohanan. Kinuha ni Marie ang USB. Ang plastic na bahagi nito ay malamig sa kanyang nanginginig na palad.
Tinitingnan niya ang sirang pinto ng sentro kung saan ilang taon siyang nagpagod para magligtas ng mga mahihirap na pasyente. Walang salitang lumabas sa kanyang labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay may ipinapangako isang pangako ng paghihigan at sa pamamagitan ng batas at katotohanan. Pagpasok niya sa loob ng kanyang silid sa klinika, sa gitna ng mga nagkalat na papel, nakita niya ang isang lumang laptop na natitira. Binuksan niya ito, isinaksak ang USB at ang screen ay umilaw. Ang lumitaw ay hindi lamang ang mga financial records, kundi isang video file na may petsa mula sa araw ng kaso ng kanyang yumaong ama. Sa gitna ng tahimik na gabi, habang ang hangin sa labas ay humuhugong pinanood ni Mary ang video kung saan hayagang binabantaan ni Don Esteban ang kanyang ama ilang araw bago ito pumanaw. Ang bawat salita sa video ay isang dagok na tuluyang nagpabagsak sa anumang natitirang pag-asa sa katarungan ng nakaraan at nag-alab sa kanya ang pagnanais na gumuho ang buong imperyo ng mga Arrieta at ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid-pulungan ng ospital ay kasing lamig ng yelo. Nakatayo si Mary sa gitna suot ang kanyang puting uniforme na ilang taon niyang ipinagmalaki. Ngunit sa sandaling ito ang uniforme, ang yun ay tila isang mabigat na pasanin. Sa kabilang panig ng mahabang mesa, nakaupo ang 3 miyembro ng Board of Directors ng ospital, kasama ang direktor na may dalang makapal na folder. Maristela Alonzo. Panimula ng direktor, ang boses ay seryoso at walang emosyon. May natanggap kaming formal na reklamo at mga patunay na nag-uugnay sa iyo sa pag-abuso sa posisyon maling paggamit ng pondo ng pasyente at paglabag sa etika ng propesyon. Napahurap si Marie. Agad niyang ibinato ang tingin sa pintuan ng silid-pulungan. Bumukas ito at pumasok si Lourdes, ang head nurse na pinagkakatiwalaan niya ng lubos ang kaisa-isang taong itinuring niyang kapatid sa loob ng ospital na ito. Si Lourdes ang may dalang mga dokumento, ngunit ang mga mata nito ay nakatungo takot na salubungin ang kanyang mga titig. Lourdes? Ang basag na tawag ni Marie. Ang boses ay may halong pag-asa na sana ay isa lamang itong masamang panaginip. Itinaas ni Lourdes ang kanyang mukha bakas, ang pang-ing-inig sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako, Marie. Wala na akong pagpipilian. Kailangan ko ang pera para sa operasyon ng anak ko. Binigay nila ang kailangan ko. Kapalit ng pirma ko sa mga dokumentong ito. Ang mga salitang iyon ay parang patusok na bumaon sa dibdib ni Marie. Masakit ang traidor na galing sa sarili mong dugo, tulad ng ginawa ng kanyang ina. Ngunit ang saksak na ito ay nagmula sa taong pinagbahaginan niya ng pagkain luha at mga sikreto sa loob ng ilang taon. Ang buong sistema ng paglilitis na ito ay isa lamang palabas isang bitag, kung saan ang pinagkakatiwalaan mo ang mismong humihila sa iyo pababa. Bago pa makapagsalita si Marie, bumukas muli ang pintuan at pumasok si Rafael. Ang mukha nito ay blanco, ngunit sa mga mata nito ay nakita ni Marie ang isang katotohanang mas masakit kaysa sa pagtataksil ni Lourdes. Alam na ito ni Rafael mula pa noong simula. Ginamit siya ni Rafael bilang pain para mahuli ang buong sistema. Kahit pa ang kapalit nito ay ang tuluyang pagbagsak ng kanyang lisensya at danggal. Rafael, ang bulong sa sarili ni Marie, ang pangalan ay lasag-lason sa kanyang dila. Nurse Alonzo. Malamig na wika ng direktor ng ospital nang iabot sa kanya ang formal na kautusan ng suspensyon. Suspendido ka sa iyong pwesto habang iniimbestigahan ang kasong ito. Ipapasuko namin ang iyong lisensya. Tumitig si Marie sa papel na nakalapag sa mesa. Hindi siya umiyak. Wala na siyang luha para sa mundong ito ng mga sinungaling at traidor.
Dahan-dahang hinubad ni Mari ang kanyang puting ID sa dibdib. Inilapag ito sa ibabaw ng mesa nang may katatagan at tinitingnan ng sunod-sunod sina Lourdes at Rafael nang may matalim na kapayapaan sa kanyang mga mata. Ang ulan sa labas ng gusali ng ospital ay bumubuhos ng may hagupit, parang dinadala ang lahat ng galit at pagod na pilit ibinabagsak sa mga balikat ni Mari. Habang lula ng kanyang sasakyan, hindi na niya pinigilan ang pang-inginig ng kanyang mga kamay. Nuit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkauyam sa sarili. Naniwala siya. Kahit sandali, naniwala siyang may kakampi siya sa katahuhan ni Rafael na ang mga salitang proteksyon nito ay totoo at walang halong pagkukubli. Isang itim na sasakyan ang humarang sa unahan ng kanyang kotse. Bumaba si Rafael mula rito, hindi alintana ang basang ulan at mabilis na naglakad patungo sa pinto ng kanyang sasakyan. Marahas niyang binuksan ang pinto, ang mukha ay bakas ang desperasyon at pagkalito. Mari, lumabas ka muna. Pakinggan mo ako. Ani Rafael, ang boses ay pilit na pumipilit sa gitna ng hagupit ng ulan. Ginawa ko yon para mapabilis ang pagbagsak ng buong board. Kailangan nilang lumabas sa pinagtataguan nila. At para mangyari yon, kinailangan mong gawin akong pain. Ang putol ni Mari, ang kanyang boses ay matinis basag. Ngunit puno ng malamig na poot. Tinitigan niya ng diretso si Rafael sa mga mata ang mga luha na humahalo sa ulan sa kanyang mukha ay tila mga patak ng lason. Ipinagpalit mo ang lisensya ko, ang dangal ko at ang kinabukasan ng anak ko para sa laro mo labang sa sarili mong ama? Anong? Pinagkaiba mo kina Leandro at Don Esteban. Lahat kayo pare-pareho lang. Mari, Hinding-hindi ko hayang mawala sa iyo ang lahat. Pagtatangkang hawakan ni Rafael ang kanyang braso, ngunit mabilis itong iniwas ni Mari na parang nasusunog sa apoy. Huwag mo akong hawakan, ang sigaw ni Mari na nagpatahimik sa paligid. Tapos na ang laro natin, Rafael. Hindi ko na kailangan ng tulong mo at hinding-hindi na ako aasa sa mga sinasabi ng isang katulad mo. Tapos na. mariing sinara ni Mari ang pinto ng kotse. Iniwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng ulan basang-basa at nakatingin habang pinaharurot niya ang sasakyan palayo. Pagdating niya sa kanyang bahay sa Batangas, nadatnan niya si Nena na naghihintay sa beranda. Hawak ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Nang makita ang mukha ni Mari, alam na agad ng matalik na kaibigan ang nangyari. Alam ko na ang nangyari sa ospital, kumare. Mahinang wika ni Nena habang inaabot ang kahon. Ibinigay ito sa akin kanina ng isang matandang nagtatrabaho noon sa mansyon ng mga Arieta bago siya pumanaw. Sabi niya kung sakaling maipit ka ng husto, buksan mo raw ito. Binuksan ni Marie ang kahon. Sa loob, bukod sa mga lumang dokumento ng kanyang yumaong ama, ay naroon ang isang kopya ng tunay at hindi na bagong huling testamento ng kanyang lolo, ang tunay na nagmamay-ari sa buong lupain sa Batangas at sa mga pasilidad ng komunidad, kasama ang lagda ni Don Esteban na nagpatunay ng panluloko 20 taon na ang nakararaan. Nang hawakan ni Mari, ang lumang papel na iyon, ang sakit sa kanyang dibdib, ay biglang napalitan ng isang kakaibang lakas. Hindi na siya iiyak. Ang mga taong nagtaksil sa kanya ay matututuring lumuhod sa harap ng batas. Ang gabi sa Batangas ay binalot ng kakaibang katahimikan. Ngunit sa loob ng maliit na sala ni Nena, ang liwanag ng isang lumang lampara ay nagbibigay liwanag sa mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng mesa. Magkatabi sina Mari at Nena habang sinusuri ang bawat linya ng tunay na testamento na natuklasan nila mula sa lumang kahon. May kumatok ng mahina sa pinto. Nung buksal ito ni Nena, isang pamilyar na anino ang pumasok si Lourdes. Ang mukha nito ay magana mumula at bakas ang matinding pagsisisi. Agad itong lumuhod sa harap ni Mari, hindi na inalintana ang sariling dignidad.
Mari, patawarin mo ako. Ang basag at nanginginig na iyak ni Lourdes habang nakapit sa laylayan ng damit ni Mari. Nalaman ko kanina, niloko nila ako. Akala ko, tutulungan nila ang anak ko sa ospital, pero nung ibinigay ko na ang mga dokumento, tinanggal nila ang suporta. Na-confine ulit ang anak ko at wala na akong ibang matakbuhan. Tinitigan ni Mari si Lourdes. Ang galit na naramdaman niya nung araw ng suspensyon ay naroon pa rin. Ngunit nang makita ang luha ng isang inang desperada na iligtas ang anak ang katinuan at profesionalismo ng isang nurse ang namayani, inilahad ni Mari ang kanyang kamay. Hindi para itaboy si Lourdes, kundi para itayo ito. Ang pagtataksil mo ay hindi ko madaling kalimutan, Lord. Mahinahon, ngunit seryoso ang boses ni Mari. Pero alam ko kung ano ang pakiramdam ng isang inang handang gawin ang lahat para sa anak. Kung gusto mong magkaayos ang konsensya mo at matulungan ang anak mo, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Tumanggo ng sunod-sunod si Lourdes. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Kinuha niya ang kanyang telepono at inilatag sa ibabaw ng mesa ang mga digital copies ng mga tunay na transaksyon ng Arrieta Life Care Group mga ebidensya na nagpapatunay na ang buong kaso laban kay Mari ay gawa-gawa lamang ni na Leandro Rosalinda at ng mga abogado ng Arrieta. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mari. Gamit ang mga dokumentong ito, pati na rin ang orihinal na ditsyok ng kanyang lolo at ang USB na nakuha mula sa sinirang sentro, binuo niya ang buong kwento ng katotohanan. Ibinigay niya ang kopya sa mga piling mamamahayag at sa piskalya sa Maynila nang walang pasubali. Kinabukasan, ang mga balita sa telebisyon at social media ay nagsimulang mag-init. Ang pangalan ng Arrieta Life Care Group ay lumitaw sa mga headline ng balita, hindi dahil sa kanilang mga donasyon, kundi dahil sa isang malaking iskandalo ng korupsyon, pamimik ng dokumento at pang-aapi sa isang inosenteng nurse. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Mari sa harap ng bintana ng kanyang tahanan. Pinapanood ang paglubog ng araw sa Batangas. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang anak na si Sofia. Tapos na ang pagtatago. Oras na para singilin ang mga may utang sa kanya. Ang gusali ng panlalawigan at federal na hukuman ay dinagsa ng mga tao at mamamahayag ng araw na iyon. Ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat na sumasalubong sa bawat paghakbang ng mga taong sangkot sa kontrobersya. Ang hangin sa loob ng courtroom ay mabigat puno ng tensyon at pag-aabang mula sa mga taong sumusubaybay sa isa sa pinakamalaking iskandalo ng taon. Nakatayo si Mari sa harap ng pintuan ng silid paglilitis, suot ang isang simpleng puting blazer at itim na pantalon. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit matatag. Kasama niya si Nena at si Lourdes na handa ng tumistigo anuman ang mangyari. Nang buksan ang mga pinto, pumasok sina Leandro at ang kanyang ina na si Rosalinda. Ang mukha ni Leandro ay namumutla, pilit nagtatago ng kaba sa likod ng kanyang wad na niti para sa mga reporter, habang si Rosalinda ay nanginginig ang mga labi panay ang bulong ng mga dasal at paninisi sa paligid. Sa kabilang dako naman ng silid nakaupo si Don Esteban Arrieta, ang makapangyarihang pinuno ng Arrieta Life Care Group na may kasamang 3 mamahaling abogado mula sa Maynila. Ang kaniyang muka ay balot ng malamig na pagmamataas na parang walang batas na makatitinag sa kanya. Nagsimula ang paglilitis sa pagbasa ng hukom sa mga kasong isinampa pamimeke ng mga opisyal na dokumento maling paggamit ng pondo ng bayan paninirang puri at sabuatan para sa illegal na pagkuha ng lupa sa Batangas. Isinusumpa ko, Your Honor. Kasinungalingan ang lahat ng ito. Ang biglang pagtayo ni Leandro habang sumisigaw sa gitna ng silid, hindi na napigilan ng emosyon,
nang ilapag ng abogado ni Mary ang mga kopya ng bank accounts at ang tunay na testamento. Si Maristela ang nagplano nito. Inggit lamang siya sa tagumpay ng pamilya namin. Ngunit bago pa makapagsalita ang abogado ng depensa, dinala ni Lourdes ang kanyang sarili sa witness stand. Sa harap ng hukom at ng guong publiko, isiniwalat ni Lourdes ang bawat detalye ng utos na natanggap niya mula kay Don Esteban at kay Leandro. Kabilang ang pagpilit sa kanya na palsipikahin ang mga rekord ng ospital para masuspinde si Mary. Ginawa ko yon dahil tinakot nila ang buhay ng anak ko. Ang nanginginig na pahayag ni Lourdes habang nakatingin kay Rosalinda na ngayon napapalunok na sa takot. Pero mali ang ginawa ko. Si Nurse Mary ay walang kasalanan. Inosyente siya sa lahat ng paratang. Tumindi ang bulong-bulungan sa loob ng courtroom. Nakita ni Mary si Rosalinda na napatayo sa kanyang upuan. Ang mukha ay namumula sa galit at hiya. Hindi na napigilan ng matanda ang sarili. Humarap ito kay Mary, ang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang kanyang anak. Wala kang utang na loob, Mary. Ang sigaw ni Rosalinda, basag ang boses at luhaan sa gitna ng hukuman. Iniluwal kita, pinalaki kita, tapos ngayon ipapahiya mo ako at ikukulong ang pamilya mo sa harap ng buong mundo. Anong klasing anak ka ba? Ang buong courtroom ay natahimik sa sigaw na iyon ng isang inang inilabas ang tunay na kulay ng kanyang pagmamahal. Isang pagmamahal na nakatali sa pera, sa hiya at sa sarili nitong kapretsyo. Tinitigan ni Mary ang kanyang ina ng may malalim na lumbay at kapayapaan sa mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bumaon sa bawat sulok ng silid. Hindi ko po kasalanan, Inay, na ang tanging pagmamahal na natutunan niyan, yung ibigay ay may katumbas na presyo. Ang mahinang tugon ni Mary sapat para marinig ng lahat. Na yun po, tapos na ang pagbabayad ko sa utang na hindi ko kailanman hiniling. Sa sandaling yon, ang mukha ni Don Esteban ay lalo pang sumimangot habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na nag-iinit nagtatala ng pagbagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan. Ang hangin sa loob ng courtroom ay parang naging yelo nang ibaba ng hukom ang kanyang gavel. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw na parang hatol ng tadhana sa mga taong nagtangkang yumurak sa katarungan. Batay sa mga ebidensya at testimony na inilahad ipinapasya ng hukuman na nagkasala sa salang pamimek ng dokumento sa buwatan sa korupsyon at illegal na pag-angkin ng ari-arian sina Leandro Salcedo at Don Esteban Arrieta. Ang mabigat na pahayag ng hukom. Agad na tumayo ang mga opisyal ng pulisya upang lapitan sina Leandro. Ang mukha ng lalaki ay namumutla, ang mga labi ay nanginginig sa matinding takot at gulat. Nawala ang lahat ng kayabangan at wad ng ngiti sa kanyang mukha. Habang inilalagay ang posas sa kanyang mga pulso, lumingon siya kay Rosalinda at kay Mary. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Inay, tulungan ninyo ako. Hindi ko kaya makulong. Ang sigaw ni Leandro habang hinihila palayo ng mga pulis. Ngunit si Rosalinda ay parang estatwa na natulala sa kanyang upuan. Sa sandaling yon, habang pinapanood ang kanyang paboritong anak na dinesisyon na ng korte, naliwanagan ng matanda sa isang masakit na katotohanan ang lalaking kanyang kinampihan, ipinaglaban at pinag-alayan ng lahat ng sakripisyo, ay walang ibang minahal kundi ang sarili nito. Napatakip si Rosalinda sa kanyang muka at humagulgol ng malakas, hindi na dahil sa galit kay Mary, kundi dahil sa kawalan. Sa kabilang banda, si Don Esteban Arrieta ay nanatiling nakaupo, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakompromiso, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang tinitingnan ang sarili niyang anak na si Rafael na pumasok sa silid paglilitis sa mga sandaling yon.
Suot ang isang pormal na itim na kasuotan. Naglakad si Rafael papunta sa harap ng hukom, dala ang isang makapal na polder. Hindi siya lumingon kay Leandro o kay Don Esteban. Tumayo siya sa tabi ng mesa ng mga saksi at humarap sa hukom. Your Honor, bilang dating bahagi ng pamunuan ng Arrieta Life Care Group, nais ko ring iharap ang mga sarili kong record ng pag-amin sa mga kapabayaan at illegal na transaksyon na pinangunahan ng aming pamilya. Ang malinaw at matatag na wika ni Rafael. Handa akong bitawan ang lahat ng posisyon at ari-ariya na nakuha sa masamang paraan at tanggapin ang anumang parusa ng batas. Lumingon si Don Esteban kay Rafael. Ang mukha ay namumula sa matinding galit. Hayop ka. Sinira mo ang sarili mong pamilya para sa isang babae? Ang galit na sigaw ng matandang Arrieta bago siya pigilan ng mga pulis. Hindi tumingin si Rafael sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napadpad kay Mary na nakatayo ng tuwid sa kabilang bahagi ng silid. Walang ngiti sa mga labi ni Mary, tanging isang malalim at mapayapang katahimikan lamang ang tingin ng isang taong tulu, yang lumaya mula sa tanikala ng nakaraan. Sa wakas sumikat din ang araw sa aming barangay sa Batangas. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng dilim at unos, ang lupang halos maagaw sa amin ay lunti-ang-luntian na ngayon puno ng pag-asa. Nakatayo ako sa tapat ng bagong pinturang gusali ng Casa San Isidro, ang aming munting health at community center para sa mga kababaihan at bata na dating pinagkait ng mga mayayaman at makasarili. Napakaganda ng kulay pulang laso na nakasabit sa pintuan. Ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa bakuran ay tila musika sa aking mga tainga. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbulong-bulungan at umiwas sa akin ay narito ngayon may dalang mga kakanining iti at mga simpleng handog bilang tanda ng kanilang paghingi ng paumanhin at suporta. Sabi ni Kumaring Nena habang inaayos ang kanyang bestida at hinahawakan ang malaking gunting para sa ribbon cutting. May malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Sabi ko sa iyo, Mari, hindi natutulog ang Diyos. Tingnan mo ang ginawa mo para sa ating barangay. Karapat dapat ka sa lahat ng tagumpay na ito. Niyakap ko si Nena ng mahigpit. Salamat, kumare. Kung hindi dahil sa iyo, baka sumuko na ako sa kalagitnaan ng laban. Nang matapos ang simpleng seremonya ng pagpapala sa gusali, dahan-dahan akong lumayo sa karamihan para kumuha ng maiinom sa kusina. Ngunit bago pa ako makapasok, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko ang aking ina na si Rosalinda. Mukha siyang matanda ngayon. Ang kanyang dating marang, yang kasuotan, ay napalitan ng isang simpleng blusa at ang kanyang buhok ay may mga puting hibla na hindi na niya pinapansin. Wala na ang kanyang dating mapagmataas na tindig at ang matatalim na salitang madalas niyang ibato sa akin. Nakatayo siya doon nakayuko. Ang ulo hawak ang kanyang lumang bag. Mare. Ang mahinang tawag niya ang kanyang boses ay nanginginig malayo sa dating malakas at makapangyarihang tinig na madalas kong katakutan. Diyos ko, Mare. Napakaganda ng ginawa mo rito. Anong mukha pa ba ang ihaharap ko sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Tinitigan ko ang aking ina. Nararamdaman ko ang kirot sa aking puso. Ngunit wala na ang matinding galit. Ang tanging natira ay ang malalim na lumbay para sa kanya. Bakit ka na pa rito, inay? Tanong ko sa kanya ng may mahinahong boses. Lumapit siya ng bahagya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong luha na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Humagulgol siya ng mahina ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang aking palad. Naparito ako para humingi ng tawad, anak. Sabi niya habang gumuho ang kanyang buong pagkatao sa aking harap. Alam kong napakasakim ko. Pero Mari,
Nung bata pa ako, 5 taong gulang pa lang ako nang iwan ako ng sarili kong magulang sa kalsada. Lumaki akong walang kahit ano. Natuto akong maniwala na kapag wala kang pera sa mundong ito, basura ka. Na walang rerespeto sa'yo. Kaya nang makita ko ang yaman ng mga Arieta, nabulag ako. Akala ko, kapag nakuha ko ang lupang iyon, magiging ligtas na ako. Hindi ko alam na ang sarili ko palang anak ang dinala ko sa impyerno. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang kwentong yon mula sa aking ina. Sa loob ng ilang dekada, ang kanyang takot at sugat ng pagkabata ay naging isang lason na kanyang ipinamana sa akin. Ngunit sa sandaling ito, nakita ko siya bilang isang sugatang tao. Isang batang iniwan na hindi kailanman natutong magmahal ng tama. Hindi madaling kalimutan ang lahat ng sakit, inay. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay, ngunit hindi sa paraang marahas. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Pero para sa katahimikan ng aking puso at para na rin sa anak kong si Sofia, pinapatawad na kita. Ngunit kailangan mo ring harapin ang mga pagkakamali mo sa batas. Tumango si Rosalinda ng sunod-sunod tinatanggap ang aking desisyon ng may mapayapang kalungkutan. Humakbang siya palayo dahan-dahang lumisan sa bakuran ng Casa San Isidro. Huminga ako ng malalim, pinanood ang kanyang pag-alis habang ang hapon ay dahan-dahang nagbibigay daan sa dapit hapon. Lumingon ako sa kabilang panig ng kalsada, malapit sa malaking puno ng mangga sa tapat ng aming klinika. Doon nakatayo si Rafael. Suot niya ang simpleng puting polo, basa pa ng kaunting pawis at hawak ang isang puting rosas sa kanyang kamay. Nakatitig siya sa akin mula sa malayo. Hindi siya humakbang papalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit may mas malalim na pakiramdam ng pagkakasala at pag-aalinlangan. Alam niyang wala siyang karapatang pumasok sa aking bagong buhay nang walang pahintulot pagkatapos ng kanyang pagtataksil. Tumingin ako sa kaniya nang may mapayapa at matatag na pananaw. Ang aking mga mata ay nakatutok sa kaniya, ngunit ang aking isipan ay malaya na. Ang liwanag ng umaga sa Batangas ay kasing linaw ng isang bagong simula. Hawak-hawak ko sa aking mga palad ang isang maliit na kardang opisyal na pagpapanumbalik ng aking lisensya bilang nurse at ang pagbabalik ng aking pangalan ng may buong danggal. Wala na ang suspensyon, wala na ang mga maling paratang. Ang tanging naroroon ay ang katotohanan na pinagpaguran ko ng may luha at pawis. Magkasama kaming naglalakad ng aking anak na si Sofia sa malawak na damuhan malapit sa aming bagong tayong klinika. Ang tawa ng aking anak na ngayon ay malaya na sa takot at pangamba ay ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Huminto si Sofia at tumingala sa akin ang kanyang mga mata ay nagniningning intuwa. Nay, totoo na ba ito, Di? Dito na po ba tayo titira nang hindi na natin kailangang matakot sa kahit sino? Ang tanong ni Sofia habang humihigpit ang hawak sa aking kamay. Yumuko ako para pantayan ang kanyang taas, hinaplos ang kanyang pisngi at numiti ng buong puso. Oo, anak. Dito na tayo magsisimula. Dahil ang pamilya ay hindi binubuo ng kasinungalingan ng takot o ng mga sakripisyong pinilit sa atin, kundi ng pagmamahal na tapat at malaya. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga matang puno ng pag-asa, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal kong hinangad. Dumating na ang umaga ng aking kalayaan. Sa gilid ng daan, napansin ko ang pagdating ng isang simpleng itim na sasakyan. Bumaba si Rafael mula rito. Suot niya ang simpleng damit, wala nang bakas ng pagiging makapangyarihang CEO na nakilala ko noon.
Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa amin, bit-bit ang isang maliit na kahon ng mga gamit medical para sa voluntaryong serbisyo sa sentro. Tumigil siya ilang hakbang mula sa amin. Tumitig siya sa akin nang may pag-iingat ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Marie. Ang mahinang tawag niya, ang boses, ay nanginginig sa kaba. Hindi ako naparito para humingi ng madaling tawad. Alam kong ang mga sugat na iniwan ko ay hindi basta-basta mapapawi ng ilang salita lamang. Ngunit narito ako para patunayan na nagbago na ako. Na handa akong maghintay kahit gaano pa katagal para matutunan mo ulit akong pagkatiwalaan. Tinitigan ko si Rafael ng may kalmado at matatag na pananaw. Wala nang galit sa aking dibdib. Ngunit wala rin ang dating pag-asa na umasa sa iba para sa aking kaligtasan. Rafael, ang mahinang sagot ko sa kanya, ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Natutunan kong hindi ko kailangan ng isang prinsipe para iligtas ako sa sarili kong kwento. Kaya ko ang sarili ko at kaya ko ring gabayan ang anak ko. Kung gusto mo talagang patunayan ang pagbabago mo, huwag mo itong sabihin sa akin sa pamamagitan ng mga salita. Patunayan mo ito sa iyong mga gawa sa paglipas ng panahon, habang pinapanood mo akong buuin ang sarili ko. Isang bahagyang ngiti ang sumilip sa mga labi ni Rafael. Isang ngiti na may halong pag-unawa at paghanga. Tumango siya ng mabagal, tinatanggap ang aking hangganan ng may buong paggalang. Huminga ako ng malalim, hinawakan ang kamay ng aking anak at sabay kaming napatuloy sa paglakad patungo sa sinag ng araw. Habang ang hangin ng Batangas ay patuloy na umihihip-dalang ang pangako ng isang malaya, matatag at marangal na kinabukasan. Habang pinapanood natin si Marie na naglalakad palayo kasama ang kanyang anak habang hawak ang liwanag ng isang bagong umaga, nararamdaman natin ang kapayapaan ng isang pusong natutong maging buo ng mag-isa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pag-iwan ng inyong mga puso at oras sa pakikinig sa paglalakbay na ito hanggang sa huling sandali. Hanggang ngayon tila naririnig ko pa rin ang tunog ng pagbagsak ng pluma ni Marie sa sahig ng marang. Yang bulwagan sa Tagaytay ang sandali kung saan pinili niyang sirain ang wad na kontrata para lang itayo muli ang kanyang sariling danggal. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong sugat at tapang ng mga kababaihang nakilala natin sa ating paligid. Mga inang, nagmahal ng labis, ngunit natutong bumangon ng gabayan ng katarungan. Sa tingin ninyo, tama ba ang ginawa ni Marie? Na wag agad patawarin si Rafael at piliing unahin ang kanyang sarili at ang kanyang anak? Kung kayo kaya ang nasa posisyon niya, kaya ba ninyong bitawan ang lahat ng sakit para simulan muli ang inyong sariling kwento? Nasaan kaya kayo ngayon habang pinakikinggan ang kwentong ito? Kayo ba ay nagpapahingaan na pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho? O kaya ay nag-aabang ng masarap na kape sa inyong tahanan? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa ibaba. Iwanan ang inyong mga kwento dahil dito sa ating munting tahanan may mga taong laging handang makinig sa inyo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pang pusong mapagpasya yung lumaban na makatagpo ng liwanag. Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat. Nawa ay maging matatag kayo buo at patuloy na mamuhay ayon sa inyong sariling mga tuntunin at danggal. Pamagat ng kwento ang muling pagbangon ng isang ina. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa kwento ng isang Thinga 42 taong gulang na kasaluko, yung nasa Batangas na nagpadala ng mensahe sa ating programa na nagsasabing, ang pag-ibig sa sarili ang pinakamataas na uri ng tagumpay.